Mapati tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral patungkol sa mga tanda ng isang malusog na miyembro ng iglesia. Kung inyong matatandaan, nung ito ay ating sinimulan, niliwanag natin na ang pinakalayunin nito ay mapalalahanan yung mga bagong miyembro, especially yung mga bagong miyembro, ay maturuan natin kung ano ba yung tungkulin ng isang malusog na miyembro ng iglesia. Ngayon, ito naman ay magiging paalaala doon sa mga matagal ng mga miyembro kung ano yung dapat nating maging tungkulin. At, kasi medyo matagal ko na po ito na ituro sa church, kaya ang ginawa po natin is nagkaroon tayo ng review. Ngayon, tayo po ay darating na sa ikasampung tanda ng isang malusog na miyembro ng iglesia. Pero bago nating banggitin yung ikasampu, banggitin ko lang muna ulit sa inyo yung unang siyam. Una, ang isang malusog na miyembro ng iglesia ay expositional listener. Anong sunod? Biblical theologian, gospel saturated, genuinely converted, biblical evangelist, committed member, sixth discipline, growing disciple, at yung last lesson ko ay ano po? Humble follower. So ngayon po, pag-uusapan natin yung ikasampung tanda, which is devoted to prayer, o yung tinatawag nating may debosyon sa pananalangin. Sa mismong aklat ni Tabiti Anyabuile na siyang sumulat po ng Marks of a Healthy Church Member, itong chapter 10 na ang pinakahuli na kanyang sinulat. But it was entitled first na Prayer Warrior. Pero hindi ko po gagamitin yung Prayer Warrior. Instead, gaya ni Jurim Ramos, ang gagawin ko po ang susundin ko yung kanyang ginawa, which is ang gagamitin po natin dito is devoted to prayer or merong debosyon sa pananalangin. At mamaya ay malalaman nyo kung bakit instead na prayer warrior ay devoted to prayer. Kasi yung prayer warrior, first and foremost, it is not a biblical term na ating makikita. Bagamat ito ay hindi naman ibig sabihin na ito ay hindi biblical term, ay hindi na ito tama. Ang biblical or ang prayer warrior ay malimit na ginagamit sa mga evangelical, particular sa mga charismatic and Pentecostal churches na nagbibigay ng indikasyon na kapag sinabing mga prayer warrior o mga mandirigma sa pananalangin ay ito yung mga tao na may mataas na pagbibigay pansin sa pananalangin. Subalit nagagamit minsan itong salitang ito para bigyan ng ibang kahulugan na parang pag sinabing prayer warrior, ito yung mga magagaling sa pananalangin. Gusto natin sabihin na walang taong gifted sa prayer. And prayer is not a gift, but instead it is a means of grace or paraan ng biyaya. So, kaya bagamat maganda naman ang pagpapaliwanag ni Tabiti Anyabuile doon sa term na prayer warrior, but I prepare to use na devoted to prayer. Now, marahil mga kapatid, wala namang tututol sa inyo dito, walang tututol sa akin kapag sinabi natin na ang pananalangin ay mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Lahat tayo ay sasang-ayon na ang pananalangin ay hindi lamang basta bahagi ng ating pananampalataya, kundi ito ay isang napakahalagang pundasyon sa ating spiritual na buhay. Kaya nang binanggit ko sa inyo dati, ang buhay na walang panalangin ay walang buhay. So ang ibig sabihin, kung talaga ang panalangin ay karugtong na ng ating pong buhay Kristiyano. Kaya pag ikaw ay wala talagang prayer life, ang ibig sabihin, no, there's no life in you. Kaya mahalaga yung pananalangin ng isang Kristiyano. Now, ang panalangin, gaya ng binanggit sa inyo kanina, ay isa sa pinakamahalagang paraan ng biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa mananampalataya. Kung sa pamagitan ng Biblia ay kinakausap tayo ng Diyos, ang panalangin ay ang paraan ng biyaya upang kausapan natin ang Diyos. Kaya naman, dahil nga po sa napakahalagang bahagi ng panalangin, hindi matatawaran yung dami ng mga manunulat na gustong sumulat tungkol sa panalangin.
Marami ang nagbibigay ng mga comment, may mga gumagawa ng mga kwento, ng mga opinyon, at napakaraming mga aklat na patungkol sa panalangin. At isa sa mga kilalang aklat natin ay writer nito ay si E.M. Bounds na talagang napakaganda ng kanyang mga sinulat patungkol sa panalangin. Now, ang pananalangin ay isa sa mga paraan ng biyaya din na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya o isa sa mga unang paraan ng biyaya na ibinigay ng Panginoon. Hindi lang ito isa sa pinakamahalaga, kundi isa sa mga paraan ng biyaya na after nating maligtas, nagkaroon tayo ngayon ng direct na line sa Diyos Ama. 1 Timothy chapter 2 verse 5, meron na tayong isang tagapamagitan sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Actually, ito po isang pagkapala ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan na hindi natamasa ng mga mananampalataya sa Lumang Tipan. Bagamat nakakapanalangin ang mga mananampalataya sa Lumang Tipan, pero limited ito. Kasi para sila ay dinggin ng Diyos, kailangan muna nilang humanap ng pari para ipanalangin. Lalo na kapag sila ay mayroong mga kasalanan, hindi sila direktang nakakahingi ng tawad sa Diyos. Kailangan nilang pumunta sa templo, mag-alay, humanap ng pari para maging tagapamagitan nila. Ito yung naiba pagdating ng Bagong Tipan. Hindi nyo kailangan pumunta sa pastor kapag kayo mayroong kasalanan at mag-alay dito ng tupa o ng kambing para lamang kayo ipanalangin ni pastor. Ang pwede nyo nang gawin is directly kayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At dahil sa napakagandang pribilehiyong ito ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan, ito yung naging dahilan kung bakit yung mga mananampalataya sa Bagong Tipan ay palagi ang nagtitipon para manalangin. Yun yung makikita natin sa Acts chapter 1 verse 14, Acts chapter 2, 41, 42. At nagtitipon sila sa panalangin hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang ugnayan sa buhay na Diyos. Nakakita kasi nila yung pananalangin ay isang napakagandang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero ito yung kakatuwa dito, na sa kabila po ng ating kaalaman at pagkilala ng marami sa kahalagahan ng pananalangin, pero madalas ang panalangin ay napapabayaan. Sa ating mga personal na buhay, madalas natin sinasabi na wala tayong oras para manalangin. Diba? Maraming mga pagkakataon na hindi tayo makapagbigay ng 30 minutes na pananalangin o ng isang oras na pananalangin. Sa amin pong seminar nung isang araw, binanggit ni Pastor Jeremy, ni Jerry Rag, na nung siya daw ay pumapasok ng seminary, meron challenge sa kanila na mag-pray ng isang oras. So nung una daw para sa kanya, napakadali lamang nung mag-pray ng isang oras. Pero nung siya po'y nagsimulang manalangin, pagpikit ng kanyang mata at pagmulat ng kanyang mata, 18 minutes lang daw siya nag-pray. Tapos, the following day, kasi ang gagawin daw nila, isusulat nila yung kanilang mga prayer. Sabi niya, parang kulang to . The following day, nag-pray daw uli siya, 20 minutes na. Pero hindi niya naabot yung isang oras ng pananalangin talaga. Now, maraming mga Kristiyano nagsasabi parang pagising mo sa umaga, wala ka ng oras manalangin kasi pagising mo sa umaga, masyado ka ng maraming gagawin, marami ka ng tatrabahuhin, wala kang oras sa panalangin pero meron kang oras sa ibang bagay. May oras ka nga sa panonood, oras sa social media, at may oras ka nga sa paggala o sa ibang mga gawain, pero malimit, wala tayong maitalagang oras sa panalangin. Ibig sabihin parang wala tayong disiplina talaga ng oras ng pananalangin. I do not know kung meron sa inyo na naglagay ng oras, pagpatak ng alas 5 hanggang alas 5:30, oras ito ng pananalangin. Ang marami sa atin dito, pagising sa umaga, basta anong oras ako gumising, doon ako mananalangin. Wala talaga. Marami sa atin, including me, walang nakaset na oras kung kailan ka mananalangin. Kaya ang nangyayari po, hindi nagiging regular ang ating pananalangin. Sa iba pa, ang dahilan kung bakit hindi rin po nagiging devoted sa panalangin, ang nararamdaman nila parang wala naman nangyayari. Nagpipray ako pero parang wala namang sagot.
o parang wala namang kapangyarihan ang aking panalangin. So ito, makikita natin na hindi lang ito nangyayari sa mga individual, makikita rin natin ito sa mga iglesia. Kapag tingnan po ninyo yung mga pagtitipon ng church, halimbawa sa worship service, sa Sunday school o sa mga Bible studies at mga fellowship, makikita po ninyo na ang pinakakakaunting dinadaluhan ng maraming mga iglesia ay ang prayer meeting. Bakit? Maaring dahil sa schedule, dahil yung pong marami na nagkaroon ng prayer meeting ay midweek. It's either Wednesday, yung iba Thursday, Friday. At dahil nga po ito yung midweek, marami talaga ang unable to attend. And nakikita natin na ito ay may posibilidad na talagang ang isang dahilan ng hindi pag-attend ng ilan ay dahil sa schedule. Actually, sa church natin, that's one problem that we encountered before. Nag-try tayo mag-prayer meeting ng Wednesday, nag-Friday, ng Saturday, pero kaunti lang talaga yung uma-attend. That's why we decided na ang prayer meeting natin ay gawin ng Sunday para mas marami ang maka-attend. Kanina, nung inaaral ko to, napatanong ako, kung gawin kaya natin tong midweek, gaano karami kaya ang attend? Siguro marami magdadahilan. Ang layo, pastor, gabi na, pagod na, baka hindi na kami maka-attend. No, kaya siguro may impact yung araw at oras ng prayer meeting, kaya kakaunti ang uma-attend. Pero, ang mas maraming dahilan kung bakit talaga hindi na dumadami ang uma-attend ay ito, prayer meeting lang naman. The reason why, kung bakit kakaunti ang uma-attend, tinitingnan nila ang prayer meeting o pananalangin ng sama-sama ay isang maliit na bagay. Hindi ganun kahalaga, kaya hindi ganun karami ang dumadalo. So ngayong umaga at sa susunod na linggo, pag-aaralan natin yung kahalagahan ng pananalangin. Ano yung mga dapat nating isipin kapag tayo ay dumadalo sa pananalangin. Pero tandaan niyo po ito mga kapatid, ang panalangin ay hindi lamang para sa mahihina. Ang panalangin ay sandata rin ng mga malalakas. Ngunit kung hindi tayo mananalangin, mananatili tayong mahina. Now, isa sa pinakamahalagang katangian para may turing mo ang iyong sarili na isang malusog na miyembro ng iglesia, meron kang debosyon sa pananalangin. You are devoted to prayer. At masasabi ko na isa ito sa mga during my PCC experience, isa sa masasabi ko na talagang kulang ay yung disiplina at devotion sa pananalangin. Sa karamihan ng aking nakausap sa PCC, walang schedule ng pananalangin ni walang mahabang oras ng pananalangin o malimit na pananalangin. So ngayon po, gusto kong palalahanan ng bawat sa atin nung kahalagahan ng pananalangin. So una, ang pagpapahalaga ng sinumang mananampalataya sa panalangin, o ng mga sinaunang mananampalataya sa panalangin ay sobrang naging taas. Kaya po matatawag na lamang itong devotion or devoted to prayer. They devote themselves to prayer. So ngayon po, babanggitin ko lang sa inyo yung ilang mga talata, but I'll be reading it in English kasi dito ho natin makikita yung salitang ginamit natin ngayon. So kaya ginamit ko po yung salitang devoted. Pag binasa ho natin yung ilang salin sa English, makikita po natin mismo yung salitang ito. For example, in Acts chapter 1 verse 14, and all this with one accord were devoting themselves to prayer, together with the woman and Mary the mother of Jesus and his brothers. Acts 2:42, and they devote themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Acts 6:4, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Romans 12:12, devoted to prayer. And Colossians 4:2, devote yourselves to prayer. So ang makikita natin dito, ang mga unang mananampalataya ay naging matapat sa pananalangin, kaya tinarawan sila ni Lucas sa Acts at ng iba pang mga apostles na ang kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano ay isang buhay na mayroong pagkatalaga ng sarili sa pananalangin.
So nagkaroon sila ng debosyon sa pananalangin. Sabi nga ni Jurem Ramos, ang pagbabaya sa sama-samang pananalangin ng isang miyembro ng iglesia ay dapat ituring na hindi normal. Lalo na kapag ang ating sinuri ang mga gawain ng unang iglesia at natuklasan na isa sa mga pangunahing bagay na kanilang pinagbubuhusan ng panahon at debosyon ay ang pananalangin. So open with me your Bible sa Tagalog. Again, Acts chapter 2 verse 42, binasa natin sa English. Ngayon, babasahin ko naman sa inyo sa Tagalog. At ang sabi po dito, at sila'y nagsipanatiling matibay. Sa King James Version, they steadfastly. Okay, sila po ay matibay na nagpapatuloy. But in ESV, ang ginamit ay devoted. Sa Tagalog, nagtalaga ng sarili. Saan? Sa turo ng mga apostles, sa pagsasama-sama o fellowship, sa pagpuputol-putol ng tinapay or breaking of bread, which is the Lord's Supper, at sa mga pananalangin. So, ang ating titingnan dito, yung word na nagsipanatiling matibay, they devote themselves to prayers. So, yung tinutukoy po dito, ito yung mga takdang oras ng pananalangin na nakasanayan ng mga Hudyo. Kung inyong matatandaan sa Acts chapter 3 na ating pong binasa, makikita natin na merong 3 oras o 3 set of time na pananalangin ang mga Hudyo. Napag-aaralan natin na merong alas 9, merong alas 12, at saka merong alas 3. Kaya nga po yung ikasiyam na pinag-aaralan natin sa Acts chapter 3, anong oras yon? Alas 3 ng hapon. So dito po, yung mga Hudyo at maging ang mga mananampalataya ay nagkaroon po ng pagpapahalaga doon sa takdang oras ng panalangin. Kaya hindi lamang sila nagtatalaga ng kanilang sarili sa panalangin sa pangkalahatan, ibig sabihin, they don't just pray generally as individual, na lahat sila ay nagpipray personally, but sila po ay naging masigasig na dumadalo sa mga itinakdang oras ng pananalangin. Ibig sabihin, naging isang normal na kaugalian ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan na makiisa sa mga naitakdang sama-samang panalangin ng iglesia. Hindi lamang mo sila dumadalo ng paminsan-minsan. Hindi lang kapag may oras ako o kapag wala akong gagawin, kundi ginawa nila itong isang debosyon, isang palagian. Sinisikap nila na dumalo sa lahat ng mga naitakdang pagtitipon, hindi lamang sa pag-aaral, kundi maging sa naitakdang pagtitipon ng iglesia para manalangin. Kaya kapag nagbabasa tayo ng Biblia at nakita natin yung salitang sila'y matapat na nanalangin, nagsipanatiling matibay sa pananalangin, ang ibig sabihin lamang po nito, sila'y aktibo na nakikibahagi sa mga panalangin ginagawa ng iglesia. Ibig sabihin, ibinigay nila ang kanilang sarili na maging kabahagi sa pananalangin ng iglesia. So ang punto natin dito, ang malusog na miyembro ng iglesia ay dapat tapat sa personal na pananalangin at sa mga itinakdang oras ng pagtitipon ng panalangin ng iglesia. So dapat hindi ka lamang mayroong personal time para manalangin, but you are also giving yourself na dumalo sa prayer meeting. Kasi ang marami ganito, okay na ako na naka-attend ako ng worship. Sa prayer meeting, siguro okay na yun kasi prayer meeting lang naman. Lalo sa atin sa church, sa umaga lang ako attend, sa hapon, wag na. Ano bang ginagawa niyo sa hapon? Prayer meeting lang naman. Diba? So, kaya yung marami, aatin lamang sa umaga, sa hapon, hindi na. Kasi bakit? Prayer meeting lang naman. Now, hindi ho dapat maging ganon ang ating kaisipan sa prayer meeting. Bakit? Dahil yung ehemplo, halimbawa, ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan ay nagpapaalala sa atin na sila'y nagkaroon ng debosyon. Nagtalaga sila ng sarili sa pananalangin. Now, bakit kaya maraming mga tao ang hindi ganong ka-devoted sa prayer? May nabasa ako
na marami daw tao ay merong flat tire mentality. Ano yung flat tire mentality? Ganito ho. Yung pong mga nag-ay-ari ng mga four wheels o ng mga sasakyan, ano ho, ang karaniwan po sa lahat ng sasakyang four wheels, yan po ay mayroong tinatawag na extra tire o yung reserve tire. Na ito po ay saan nakakabit? Either nakakabit to sa likod o kaya nasa ilalim. Ano ho? At ang purpose kung bakit mayroong reserve tire ay o extra ng gulong ay kapag sila po ay na-flat, itong reserve tire na ito ang kanilang gagamitin para makapagpatuloy. Ganito po yung marami sa larangan ng pananalangin. Hindi nila malimit na nakikita ang panalangin bilang isang pang-araw-araw na paraan ng biyaya, na katulad nung 4 na gulong. Ang nakikita lamang po nila para itong isang flat tire, na ang panalangin ay kailangan lamang kapag mayroong mga hindi inaasahang pangyayari. Kapag na-flat, kailangan mo yung reserve. So kapag hindi maganda ang takbo ng buhay mo, manalangin ka. Kapag may sakit, manalangin ka. Kapag may problema ka, manalangin ka. Pero pag okay ang lahat, maayos ang takbo ng lahat, walang panalangin. Ito yung karamihan daw na kaisipan ng marami na parang flat tire mentality. Ang ibig sabihin nila, parang nakikita nila na ang panalangin ay isang kasangkapan lamang kapag kinakailangan. Pero hindi dapat maging ganon ang ating kaisipan. Ang panalangin ay dapat isang regular na ginagawa ng isang iglesia. Ngayon, ano ba yung kahalagahan ng pananalangin sa loob ng iglesia, lalong-lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo? So, ang gagawin po natin ngayon, iuugnay natin yung ating mensahe sa Sunday School sa mensahe natin kaninang umaga. Ano yung role na ginagampanan ng prayer sa pag-i-evangelize natin? So, titingnan natin yung nagpapatuloy na tungkulin ng panalangin. Somebody please read yung pwede hong bumasa, Colossians chapter 2, 4, verses 2 to 5. Yung una hong makakita, pakibasa. Sige, Colossians 4, 2 to 5. Okay, so dito po makikita natin na may tungkulin ng iglesia na panatilihing masigla ang kanilang buhay pananalangin alang-alang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Isa sa dapat na concern ng prayer meeting ay gospel concern. Yung mga bagay na may kinalaman sa Ebanghelyo. At makikita natin ito sa mismong pagtuturo ni Apostol Pablo. So dito po, meron tayong tatlong paalaala mula kay Pablo na makikita natin sa verse 2. Anong una? Ang sabi doon, ang unang punto natin, huwag manlumo sa pananalangin. Ang sabi sa Tagalog, manatili kayong palagi sa pananalangin or magpatuloy kayo sa pananalangin. Ang ibig sabihin, panatilihin na nagpapatuloy na hindi nagsasawa o napapagod o nanlulumo. Ang salitang magpatuloy, galing po yan sa salitang ugat na ang kahulugan ay maging malakas. So ang ibig sabihin po noong magpatuloy kayo sa pananalangin, maging masigla, maging malakas kayo sa pananalangin. Merong mga talatang ginamit si Apostol si Lucas at si Pablo na kasing kahulugan ng paggamit po dito sa ating talata. Sa Acts 1:14, sama-samang itinalaga nila ang kanilang sarili sa pananalangin. Sa 2:46, nagpatuloy araw-araw na nakakaisa sa pananalangin. At Romans 12:12, nagpapatuloy na matatag. So, ang hamon sa atin, magkaroon ng pakikipagkaisa sa iglesia sa katatagan sa pananalangin. So, ang panalangin ay isang gawaing hindi natin dapat kapaguran. Bagamat maraming bagay na nakapapagod. Maraming bagay na tayo'y pagod na. At kapag pagod na, anong ginagawa natin? Namamahinga. Ang panalangin ay isang gawaing bagamat nakakapagod, hindi natin dapat
tigilan. Pagod ka na bang huminga? Subukan yung tumigil. Ganon din sa panalangin. Subukan mong tigilan ng pananalangin, lalo kang manghihina. So kapag napapagod ka, dapat lalo mong tatagan ang pananalangin. Dahil ang panalangin ang isang paraan ng biyaya para magpalakas sa atin. Now, bukod po doon sa huwag tayong manlumo, maging alerto daw at mapanuri sa sarili. Ang ginamit po dito sa term ay kayo'y mga puyat. Now, gagamitin natin sa Tagalog, isasalin natin sa iba, maging mapagbantay. Yung salita ko kasi pag sinabi ng ginamit po doon na kayo ay maging mapagpuyat, ang ibig sabihin po nito ay maging mapagbantay. Ang ibig sabihin nito, literal po ito na manatiling gising. Kung meron pong isang trabaho na kailangan ikaw ay laging gising, ano ho yun? Guard. Anong Tagalog ng guard? Bantay. So, ang ibig sabihin, kapag ikaw pala ay nananalangin, dapat ikaw ay gaya ng isang guard. Hindi patulog-tulog. Dapat laging gising. Binabantayan mo. Anong binabantayan dyan? Ang ibig sabihin po niyan, binabantayan natin yung ating sarili. Tinitingnan natin na meron ba itong tayo nakikita sa ating isip, salita, at gawa at mga paugali tungkol sa kalagayang spiritual na merong direktang epekto sa ating pananalangin. So, hindi lang ito literal, lang ibig sabihin ikaw ay gising, na kapag nananalangin dapat ikaw ay gising kasi alam naman natin talagang pag nananalangin, ang laging kalaban ng pananalangin na ay pagkaantok at pagtulog. Pero bukod po doon, na ang ibig sabihin po nung maging mapagpuyat, bantayan mo ang iyong sarili. Tingnan mo kung ano yung mga bagay na maaring nagiging dahilan upang ang iyong pananalangin ay hindi makarating sa Diyos. Na maaring hindi tama ang iyong motibo, maaring hindi tama ang kalagayan ng iyong puso, maaring kaya lagi kang pagod manalangin, pinapagod mo ang sarili mo bago ka manalangin, o kaya naman mananalangin ka ng this oras na ng gabi. So talaga naman na pagod ka na. Bantayan mo rin na kaya baka maaring kaya hindi sinasagot ang panalangin, may mga kasalanan sa iyong puso, sa iyong isip, na kailangan mong pagsisihan. So pag sinabing bantayan ng sarili, tingnan mo rin yung iyong sarili na maaari may mga dahilan ang iyong sa iyong spiritual na kalagayan na nagiging dahilan kaya hindi sinasagot ng Panginoon ang panalangin. Kaya wag dapat mangyari ang panalangin ng isang mechanical lamang na nakatuon na lamang sa mga problema at mga material na bagay. Pag ganito kasi, may problema ang ating buhay Kristiyano. Anong ibig sabihin? Now, there's nothing wrong na manalangin ka patungkol sa karamdaman, sa sakit, okay, sa mga material na bagay o mga pangailangan. Pero mayroong pagkukulang kapag yan ang laging laman ng iyong panalangin. Kung lagi mong inihingi ay yumamang ka, gumaling ka, at araw-araw ay yun na lamang ang iyong inihingi, guminhawa ang iyong pakiramdam, matapos ang lahat ng iyong problema, at doon lamang umiikot ang iyong panalangin, there is something wrong with your prayer. Kasi dito makikita natin, ang panalangin ay hindi lamang nakatuon sa mga bagay na material, kundi dapat meron ding kinalaman sa kaharian ng Diyos o sa spiritual. So ang hamon sa atin, yung Matthew 26 verse 41 and Mark 14:38. May pangako ang Diyos sa mga mananampalatayang matitiyaga, lalo na sa mga nananalangin. So ang panawagan, ang pangako ng Diyos ay bukas sa sino mang magbabalik loob at magpapasakaw sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ang nais ng Panginoon kung ikaw ay mayroong kasalanan, ikaw ay humingi, bukas ang Panginoon na magpapatawad sa atin. Then lastly, ay maging mapagpasalamat. Sabi doon ay manalangin tayo na may pasasalamat. Ito isa rin sa mga namamayaning sangkap ng panalangin. Hindi puro hingi. Hindi puro hiling. Dapat marunong magpasalamat. Kasi ito naman lagi ang karniwan sa atin sa panalangin. Kaya ka lang nananalangin kapag ikaw ay merong hihilingin. Kaya ka lang tumatawag kapag meron kang kailangan. Sa isang mananampalataya, dapat hindi lamang puro paghingi, meron ding pasasalamat. At bago ka humingi, mas magandang ikaw muna ay
magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating tinatanggap. Tandaan natin, ang pasalamat ay may direktang kaugnayan sa ating pananampalataya. Ang lumalapit sa Diyos ay naniniwala na siya'y tagapagpala ng sinumang tunay na lumalapit sa Kanya. Kaya, ang pagiging magpasalamat ay isang paraan ng pagpapanatili ng sigla sa panalangin at pagiging mapagbantay. Bakit kaya mahalaga at nakakapagpatibay ang pananalangin nagpapasalamat? Ang sagot ay ito. Maraming bagay tayong nakikita may pagpapasalamat at makapagpapasigla sa mga bagay na magpapahina at magpapabagsak. Mas magiging masigla ang iyong panalangin kapag nakikita mong maraming dapat ipagpasalamat. Kailan ba tayo nangihina? Kapag maraming problema. Kailan ka masigla? Pag wala daw problema, kapag walang sakit. Sa panalangin, para maging masigla ang pananalangin, kailangan lagi kang humanap ng maraming ipagpapasalamat kaysa maraming irereklamo at idadaing. Kapag ang isang tao po'y puro reklamo at puro daing, hindi niya nakikita yung mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos. Kaya bago ka dumaing, magpasalamat ka muna. At kapag natuto kayong maging mapagpasalamat, kakaunti na ang inyong magiging daing. Dahil mapapalitan ng pagkapasalamat ang ating mga daing sa Diyos. Sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 5:16, "Magalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay magpasalamat kayo." Kahit po sa mga mabigat na sitwasyon, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Lagi nating hanapin yung bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Diyos. Napakaraming mga pangako ang Panginoon na may kinalaman na kinakalimutan natin kung kaya tayo pinanlulumo sa ating mga problema. Kaya huwag nating hayaang talunin tayo ng ating mga sitwasyon sa buhay, panatilihin natin ang ating sigla sa panalangin, maging pagbantay at maging mapagpasalamat sa ating mga pananalangin. Next, tingnan natin yung kaugnayan ng pananalangin sa pagpapahayag ng Ebanghelyo na katulad ng ating mensahe kaninang umaga. Basahin ko lang sa inyo ang Colossians chapter 4, 3 and 4. Sige, pakibasa nga po para magising pa ho kayo. Baka merong hindi na nagbabantay. Colossians 4, 3 to 4. Sige, pakibasa. Kahit sino. Okay. So dito, ating titingnan mga kapatid, yung kulang at imay Verse 4. Hanggang tanikala ka lang Okay. So, makikita natin dito yung sinulat ni Apostol Pablo. Now, para mas ma-appreciate natin ito, magandang makita natin kung nasaan si Pablo nung sinulat po ito. Now, meron tayong tinatawag na prison epistle. Pag sinabing prison epistle, sinulat ito habang si Pablo ay nasa kulungan. Itong aklat ng Colosas ay isa sa tinatawag nating prison epistle. Na sinulat niya ito habang si Pablo ay nakakulong, hindi dahil siya may nagagawang kasalanan, kundi dahil siya ay matapat na nangangaral ng Ebanghelyo. Pero makikita nyo dito, bagamat nakakulong si Pablo, hindi niya inisip na ang pagkapalaganap ng Ebanghelyo ay mapipigilan. Ang inakala natin kapag wala na yung mga ngaral, ay mapipigilan na ang Ebanghelyo. Dito sinasabi ng Apostol Pablo, hindi kayang pigilan ng kanyang kalagayan sa buhay ang Ebanghelyo ng Panginoon. Dahil hindi nakasalalay sa kanyang pisikal na kalagayan ang kahihinatnan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ito ay nasa kamay ng Diyos. At paano ito pinakita ni Apostol Pablo? Sa pamagitan ng paghihimo na manalangin. Kung kaya't ang mga bagay na ito ay inaasahan na nalalaman ni Pablo, nalalaman ng mga mananampalataya. Ano yon? Sabi ni Pablo, samantalang ipanalangin din ninyo kami. Kasama ng panalangin ninyo, ipanalangin din ninyo kami. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, kasama ng pananalangin ninyo sa mga bagay-bagay,
sa inyong pamilya, sa inyong negosyo, sa inyong mga problema, kasamang ipanalangin nyo kami at ang paglaganap ng Ebanghelyo. Nagsasad ito ng kabatiran o kaunawaan ng tungkulin ng mga mananampalataya na patuloy sa pananalangin para kay Pablo at sa mga kasama niyang manggagawa. So ito pala isang napakalagang bagay na isa sa inaasahan ng mga mangangaral at naglilingkod sa Panginoon ay ang panalangin ng iglesia sa tagapangaral. So kung ang inyong panalangin ay puro pampamilya at puro pang sarili, kayo ay nagkukulang. Isa sa napakahalagang bagay na panalangin dapat ng lahat ng mga miyembro ay ipanalangin ang inyong tagapaglingkod. Ito sabi ni Apostol Pablo na habang siya nasa kulungan, habang nanalangin kayo, ipanalangin nyo din kami, yung aming kalagayan. At ipanalangin ninyo na hindi mahadlangan ang Ebanghelyo ng Panginoon. So, ang inaasahan niya, sila ay patuloy na mananalangin upang ang mensahe ng Ebanghelyo ay mapalaganap. So ang punto natin, kabahaging tungkulin ng bawat mananampalataya ang pananalangin para sa matapat na pagpapahayag ng Ebanghelyo. At meron dalawang bagay na binanggit dito si Pablo na dapat ipanalangin ng mga miyembro sa kanilang mga tagapangaral. Anong una? Ipanalangin ang pagbubukas ng oportunidad upang maipangaral ang Ebanghelyo. Makikita sa isip ni Pablo ang modelo ng kaisipan ng isang mananampalataya. Ano yon? Hindi niya iniisip lamang ang kanyang sarili, kundi yung gawain ng Diyos. Sa isang mananampalataya, ito yung binabanggit ko sa PCC. Dapat ang panalangin ng isang mananampalataya ay hindi nakatuon lamang sa kanyang sarili. Sa kung ano yung kanyang kakainin, sa kung ano kanyang iinumin, sa kanyang problema, o sa kanyang mga pansariling pangangailangan. Ang isang miyembro ng iglesia ay dapat nagbibigay din ng pananalangin para sa gawain ng Diyos. Lalong-lalo na sa Ebanghelyo. Ang pansariling kapakanan ay nakapangalawa lamang at napapailalim sa kapakanan ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, kung meron tayong priority bilang isang Kristiyano, isa sa dapat na panalangin natin, yung gawain. Kaya yung pananalangin nyo, yung kung paano kayo mananalangin sa akin kapag ako ay nangangaral ng Ebanghelyo, dapat pinagpipray nyo yan. Yung mga pangangaral natin sa Bible study, kasama ba sa prayer ninyo yan? Na Panginoon, yung mga tinuturuan po ng aming mga Bible study leader ay magkaroon ng bunga. Yung pong mga bisita natin na dumadalo tuwing araw ng linggo, yan ba'y naaalala natin sa prayer? So ang ibig sabihin, dapat kasama sa concern ninyo sa pananalangin ay yung kaharian ng Diyos. Ano yung panalangin? Ang ganda sabi ni Pablo dito, na magbukas sa amin ng pinto ang Diyos para sa salita. Alam niyo po ba, ang kalagayan ng isang tao ay ng isang makasalanan ay isang imposibleng sitwasyon. Kaya po sa Pablo, tinitingnan niya ito bilang isang saradong pinto. Kaya ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay parang pangangaral sa isang nakasaradong pinto. Para itong pangangaral sa patay. At hindi lang parang, kundi talagang nangangaral ka sa patay. Paano ba mangaral sa patay? Ang patay ba'y nakakarinig? Paano magbubukas ang pinto? Ang sabi na po sa Pablo, panalangin. Ito yung sinasabi ko sa Arminian at saka sa Calvinism. Sa Arminian, sa paniniwala nila na ang kaligtasan ay sa sariling kakayanan ng tao, ito yung nagiging tanong ko. Bakit mo kailangang manalangin kung nasa tao ang desisyon para maligtas? Kung ang tao nagdedesisyon para maligtas, why pray? Sa atin, naniniwala tayo na ang kaligtasan ay hindi sa desisyon ng tao. Ito'y unigit sa lahat sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang isang taong patay ay makakarinig lamang kapag binuhay ng Diyos. At ang isang saradong pinto, ang isang saradong puso,
at saradong isip ay mabubuksan lamang kapag binuksan ng Diyos. At ano yung susi na bumubuhay sa patay at susi na nagbubukas sa sarado? Yung panalangin. Ito yung paraan ng Diyos para yung isang tao ay maligtas, umasa tayo sa gawa ng Diyos. So yung pinto, ang ibig sabihin niyan, oportunidad. At ito'y tumutukoy sa dalawang bagay. Una, oportunidad sa lugar at pagkakataon na maging bukas sa ebanghelyo ang komunidad na naabot ng mga manggagawa. Ito, mamaya, instead na tayo ay lumabas, ang gagawin ho natin mamaya, magmi-meeting tayo about evangelism. Meron kaming gem na pinag-usapan kung ano yung mas magiging epektibo. Kasi napapansin natin na kapag evangelism time natin, it's either limitado yung oras kasi alas 5, minsan pag napahaba yung prayer meeting natin, ay limitado ang ating time ng evangelism. At ang nangyayari, paminsan-minsan, mas mahaba pa ang pagmimerienda kaysa paglabas at pag-iibanghelyo. Kasi pagkatapos makapag-evangelize ng isa, nakikita ko nasa kainan na. So, ang gagawin natin mamaya, magmi-meeting tayo at meron tayong ipopropose na gagawin natin para mas maging makabuluhan ang ating pag-iibanghelyo. Mamaya, gagawin po natin yan. Ano ho? At oportunidad sa mga tao, nabuksan ng Diyos ang puso ng taong nakakarinig ng mensahe. Ito lagi kong paalala sa inyo mga kapatid. Kanina binanggit sa inyo, hindi retorika ang kailangan natin. Ang kailangan natin yung gawa ng Diyos. Kaya kahit gaano kagaling kang nagbabahagi, kung hindi mo na ipanalangin at hindi gumawa ang Diyos, yung mga nababahagi na natin, hindi magkakaroon ng kaligtasan. Kaya kailangan talaga, bago tayo lumabas, bago tayo magbahagi ng ebanghelyo, manalangin muna tayo. Kaya kahit gaano mo kakabisado ang iyong ibabahagi, kahit gaano mo kabisado yung mga talata, kung hindi ka magtitiwala sa Panginoon, hindi ito hindi ito magbubunga. So, dito, idinidiin ang katotohanan ng kailangan ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos para makapasok ang mensahe ng kaligtasan. Katambal ng paghahayag ng ebanghelyo ang pananalangin para sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos upang ang makasalanan ay maligtas. Sinabi ni Pablo, para sa salita na makapaghayag kami ng hiwaga ni Kristo. Ang ibig sabihin ng hiwaga ni Kristo ay mga katotohanang nakapaloob sa ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang pagbabayad sala na hindi matutuklasan ng tao at hindi mauunawaan ng tao malibang ihayag sa kanya ng Diyos. This is the mystery. Mapansin ninyo, kahit gaano mo ipaliwanag ang salita ng Diyos, maraming tao hindi talaga naintindihan. Kaninang umaga, napansin ninyo kung gaano ko idiniin ang ebanghelyo. Sana may naligtas. Sana may tumugon. Pero hindi lang kanina, sa napakaraming mga Sunday na natin, nakikita ninyo kung paano natin ibinabahagi ang ebanghelyo. Pero ninyo mapapansin, hindi lahat ng nakikinig, bumabalik. Sino lang yung bumabalik? Yung nakaunawa. Bakit? Pare-parehas ng tinanggap, pero bakit iba-iba ang naging tugon? Ang sagot, hindi dahil sa pangangaral, kundi na sa pagkilos ng Diyos. Kaya para magkaroon ng bunga, hindi lamang dapat maghanda ang tagapangaral, dapat naghahanda tayo sa pamamagitan ng panalangin. So every time na magbabahagi tayo ng ebanghelyo, ito yung dapat nating gawin. So ano yung praktikal na katotohanan? Ang ating mga mahal sa buhay at mga kakilala ay isang saradong pinto. At kung hindi kikilos ang Diyos para sila buksan, hindi sila maliligtas. Kung kaya tayo ay magpatuloy sa pananalangin para sa kanila. So prayer is the means of grace para mabuksan ang kanilang mga puso sa magitan ng pangangaral ng ebanghelyo. Pangalawa, ano ipapanalangin natin? Ipanalangin ng mga manggagawa upang matapat na may pangaral ang mensahe. Sabi ni Pablo, upang maipaliwanag ko ito ng ayon sa nararapat.
Dito ay pinapakita ni Pablo na ang mga tagapangaral ng Ebanghelyo ay may kinakaharap na panganib na ito'y hindi maipahayag ng tapat at malinaw. Kapatid, totoo po yan. May mga pagkakataon talaga na minsan, yung mga nangangaral, dahil sa kanyang desire na yung taong ito ay madala sa Panginoon, minsan napapababaw niya yung mensahe o gumagawa sila ng ibang mga pagtuturo para lang madala ang isang tao sa iglesia. Now ito ho, ang ating goal ay hindi madala ang tao sa church. Ang goal natin, madala ang tao kay Kristo. Dahil kahit madala mo ang tao sa church, kung wala siya kay Kristo, wala pa rin siyang kaligtasan. Kaya kailangan natin, ipahayag natin yung tapat, yung Ebanghelyo. Ang mga tagapangaral ay tulad din ng lahat ng mga mananampalataya na hindi perpekto. Kaya, partikular na gustong sirain ng kaaway ang mga manggagawa ng Ebanghelyo upang hindi sila makapangaral. Kung kaya't kailangan namin ang inyong panalangin na alang-alang sa Ebanghelyo, ingatan kami ng Panginoon sa pangangaral. Alam niyo, kaya ako dumating sa punto na yung isang mangangaral na ang pangalan ay si Charles Finney. Si Charles Finney ay isang mangangaral na naghahangad ng agarang bunga sa kanyang pangangaral. So kaya ang ginawa po niya, nagsimula siya ng tinatawag na anxious seat or anxious bench. Na kung saan, every time na meron siyang pangangaral, nagiiwan sila ng upuan dito sa harap ng mga walang nakaupo. At pagkatapos po niyang mangaral, inaanyayahan niya na yung mga gustong sumampalataya ay maupo sa unahan at babahagi na ng Ebanghelyo. Dito ho nag-originate yung tinatawag nating altar call. Na pagkatapos mangaral, ang mga taong gustong tumanggap ay pinapataas ng kamay, pinapupunta sa unahan, pinaluluhod, at pagkatapos ay binabahagi na ng Ebanghelyo. Now ito ha, walang masama at ginugusto natin na anyayahan ang mga tao na tumawag at sumampalataya kay Kristo. Ang nagiging mali lamang ho dito sa altar call ay ito, yung paghahangad na makita agad nila, ura-urada, yung bunga. Kaya anong ginagawa nila? Tinuturuan nila ng panalangin ng pagtanggap. Sa tinatawag nating PTRC, Pray to Receive Christ. Na kapag ang isang tao ay nakapanalangin ng isang panalangin ginawa o parang isang formula ng panalangin, agad na silang idinideklarang Kristiyano. Doon tayo nagkaroon ng problema. Walang problema na anayahan mong isang tao na sumampalataya kay Kristo gaya ng ginawa ni Pedro, magsisi kayo sumampalataya. Ang naging problema, hinanap agad yung bunga. Sa halip na intayin na ang Diyos ang magpasibol at magbigay ng kaunawaan, pumasok ang tao. Gumawa ng formulang panalangin at kapag ito'y nagawa ng isang tao, idinideklara na sila na Kristiyano. At dito nagkaroon ng problema. Kapatid, hindi ganyan ang ating ginagawa. Ang ginagawa natin, ipinapangaral natin ng matapat ang Ebanghelyo sa abot ng ating kakayanan at umaasa tayo na ang Diyos ang magbibigay ng kaunawaan at bunga. At ito po yun. May mga pagkakataon na kapag ikaw ay nagtanim, hindi mo nakikita ang sibol at hindi mo nakikita ang bunga. Pero ang mahalaga, nagtanim ka. At kapag ikaw ay nagtanim, hayaan mo ang Diyos ang magpatubo. At maaring gamitin ng Diyos ang iba para magdilig at ang iba din ang umani. Anong sabi ni Apostle Pablo? I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid, maging matapat lang tayo, nakabahagi ng iglesia para sa pananalangin, na patuloy na maging matapat, mabunga, at epektibo ang pangangaral at pagbabahagi ng iglesia sa Ebanghelyo. So ito yung aking challenge sa inyo mga kapatid. Devote yourself to prayer.
sa pamamagitan sa pagbunga ng ebanghelyo. Naglagay tayo ng debosyon. Ilagay natin sarili sa debosyon na manalangin upang buksan ng Panginoon ang kaisipan ng bawat dumadalo. Kaya ang challenge ko sa inyo, tandaan ninyo yung mga dumadalo at ipanalangin ninyo. Tandaan ninyo kapag mayroong announcement ng preaching of the gospel. Mayroong yung prayer time, yung Bible study time. Tandaan niyo yung mga date na yon. Kung hindi man kayo makasama, makapanalangin kayo. Na yung mga magtuturo at yung mga mangangaral, kasangkapanin ng Diyos sa Ebanghelyo. Any question or any comment? Clarification. Alam ko si Kate may tanong yan eh. Pastor, question po. Minsan na lang din pong may nagtanong kasi sa akin regarding nga po sa prayer. Isa po siyang unbeliever. Posible daw po ba na yung isang kagaya niya ay dinggin din po ng Panginoon sa kanyang mga panalangin? Ang panalangin ba ng unbeliever ay dinidinig ng Diyos? Ang sagot natin ay pwede. Pwedeng sumagot ang panalangin, ang Diyos ng panalangin kahit sa isang hindi mananampalataya. Sapagkat ang Diyos ay mayroong biyaya. Pero ang Diyos ay hindi nangako o wala siyang tipan na sasagot siya sa panalangin ng mga hindi mananampalataya. Ang binigyan ng Panginoon ng tipan o ng pangako ay ang kanyang mga anak. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakahanap, kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. So ang sinasabi ng Panginoon, ang panalangin ng mga mananampalataya ang dinidinig niya. Pero alam naman natin na hindi lahat ng sagot ay oo, minsan ay merong hindi, at minsan ay pansamantala. May mga dahilan kaya hindi sinasagot dahil ito ay maaring gagamitin lamang natin sa ating kalayawan o kaya naman ay hindi pa napapanahon at hindi ayon sa kanyang kalooban. Pero sa isang hindi mananampalataya dahil ang Diyos ay mabuti, kahit ang panalangin ng isang hindi mananampalataya ay pwedeng sagutin ng Diyos. Sige po. Sige, Ate Puling po. Hello, good morning. Opo. Ito po ay related na doon sinabi ni pangalan mo? Si Ana Sistes. Yung pastor, may katuruan ho na nagsasabi na ang panalangin na dinidinig lamang ng Panginoon sa isang hindi mananampalataya ay tanging ang panalangin ng pagsisisi lamang. Paano po natin iuugnay yung sinasabi doon sa hindi naman po naka-specific, yun nga sinasabing kumatokat, kay bubuksan, humingi ka, ikaw ay bibigyan. Doon po sa sinasabi na katuruan na ang tanging dinidinig lang ng Panginoon sa isang hindi mananampalataya ay ang pagsisisi. Una po, wala naman tayong makikita na talata na nagsasabi na ang panalangin lamang ng pagsisisi ang dinidinig ng Panginoon. Ang makikita lang ho natin, dinidinig ng Panginoon ang panalangin ng mga nagsisisi at sumasampalataya. Ibig sabihin, nung panahon na ikaw ay nagsisi at sumampalataya sa Panginoon, talagang dininig yun ng Panginoon kasi binuhay ka na niya. Dahil hindi didinggin ng Panginoon ng iyong pagsisisi at pananampalataya unless ikaw ay unang buhayin. Pero, gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, ang Diyos ay mabuti at ipinapakita niya ang kanyang biyaya sa lahat ng tao kahit sa panalangin ng hindi mananampalataya.
Pero tatandaan natin, ang Diyos ay hindi obligado na sagutin ang kanilang panalangin. At hindi rin ang Diyos sasagot sa kanilang panalangin nang hindi ayon sa kanyang kalooban. Ang pagsagot ng Panginoon kahit sa panalangin ng hindi mananampalataya ay ayon sa kanyang kalooban lamang. So ito lang yung mahalagang makita nyo sa tanong ni Estes at ni Ate Puleng. Ulitin ko lang ulit. Walang obligasyon ng Diyos na sagutin ang panalangin ng hindi mananampalataya. Gaya ng kanyang pangako sa panalangin ng mga mananampalataya. Mananampalataya. Opo, parang katulad po yan ng pagtawag ng isang anak at ng isang hindi anak. Ang isang tao, pwede po siyang, malimbawa yung isang ama, may tumatawag sa kanyang dalawang tao. Humihingi sa kanya yung isang bata at humihingi ang kanyang anak. Bilang isang mabuting ama, pwede po siyang tumugon sa tawag ng isang bata. Pero hindi siya obligado. Pero kapag ang kanyang anak ang humingi ng tulong at tumawag, obligado siya. Bakit? Anak niya yon. Now, pag sinabi nating obligado, hindi ang ibig sabihin nito na parang ang Diyos ay utusan na lahat ng ating hingin ay kanyang ibibigay dahil obligado siya. Ang term natin na ginagamit dito is meron siyang pangako, meron siyang tipan at meron siyang relasyon. Kaya yung kanyang mga anak nakasisigurado na kapag siya'y humingi sa kanyang ama, ay bibigyan siya. At hindi ibibigay ng ama yung masama para sa kanyang anak. Ayan, sinabi, kapag humingi siya ng itlog, hindi siya bibigyan ng alakdan. Pag humingi siya ng ganitong bagay, hindi ibibigay sa kanya ang masamang bagay. Kung nga daw ama, sa lupa ay nakapagbibigay ng mabuting bagay, ano pa kaya yung kanyang ama sa langit? Sige, Kuya Randy. Baka nasabit. Thank you. Pastor, tanong ko lang po yung tungkol sa pananalangin. Kasi di ba po nung nagpipreach ang Panginoong Hesus, may nagtanong na alagad na, Panginoon, paano ba manalangin? Nagturo ang Panginoon ng espesipikong panalangin na mababasa natin po sa Biblia. Yan. Yung ba literal na gagayahin o ano lang, abang tawag doon? Guide lang ba? Yung specific na kung paano manalangin. Okay. So, ang tanong natin dito yung the Lord's Prayer na kinalakihan natin na inuulit na panalangin. Una, nung sinabi sa aklat ng Matthew na manalangin, ang makikita nating mga pahayag ay ito. Buksan natin sa aklat ng Matthew. Nandito kasi yung mga salita na binanggit ng ating Panginoon. Okay. Matthew chapter 6, verse 5. Sabi dito, at pagka kayo'y nagsisidalangin, huwag kayong gaya ng mga mapangimbabaw sapagkat iniibig nila ang sisidalangin ng patayo sa mga sinagoga at mga likuang daan upang makita ng mga tao. Totoo ng sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang ganti. Verse 6, dadapat kung ikaw, pagka ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid. Then, verse 7, at sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. So huwag kayong magsigaya sa kanila sapagkat talasas ng iyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa ninyong hingin sa kanya. So
Binanggit niya sa verse 9 kung paano mananalangin, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So una, ang panalangin na sinasabi ng Panginoon na mali ay yung panalangin gaya ng sa mga hintil. Una muna ng mga Pariseyo na panalangin pagkapaimbabaw. Panalangin na pagkapakitang tao. Pangalawa, binanggit ng Panginoon yung panalangin ng mga hintil na paulit-ulit. Ito yung uri ng panalangin na nakasulat o memorado na paulit-ulit lamang na binabanggit. Binanggit din ng Panginoon, huwag kayong manalangin ng hayagan, kundi pumasok kayo sa pintuan. Sa inyong silid at isarado ang pintuan. At ang sabi niya ito, manalangin kayo ng gaya ng ganito. So ang ibig sabihin, kapag nanalangin tayo, iwasan natin yung mga panalangin ng pagkapaimbabaw, yung pagkapaulit-ulit ng mga salita na hindi galing sa puso, at pampublikong pananalangin para ipahayag lamang ang iyong pagka-espiritual. Mas magandang manalangin ka na nakatago. Now, ang sabi niya, manalangin kayo ng gaya nito. Ang ibig sabihin, ang paraan ng pananalangin mo ay nakapattern sa ganito. May pagkilala sa Diyos, may paghingi ng tawad, may pagkapasalamat sa kanyang kinakaloob, at may paghingi ng pangailangan. So dito yung acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Pastor, nakakasala ba ako kapag nananalangin ako ng Ama namin? Hindi. Kung ito ay binabanggit mo, ipinapanalangin mo, hindi ka magkakasala. Pero kung ito ay pinapanalangin mo na lamang bilang isang panalangin paulit-ulit, mananalangin ka ng 10 ulit ng Ama namin nang wala sa puso at walang pagkaunawa, magkakasala ka. So anong tamang pananalangin? Pananalangin na nagmumula sa iyong puso na nakikipag-usap ka sa Diyos. So hindi ako naniniwala na kapag binanggit mo yung Ama namin bilang isang panalangin ay nakakasala ka o hindi dinidinig ng Panginoon. Maari. Pero kung paulit-ulit at yun ang lagi ang panalangin mo umaga, tanghali at gabi, hindi siya magiging tama. Meron pa? Last question? Sige, si Deacon. Go. Tanong ko lang, Pastor, narinig ko lang din to sa preaching ni R.C. Sproul. Kung ang panalangin ba daw ay nababago ang will o yung tinakda ng Panginoon? Ang panalangin ng isang tao ay hindi maaring makapagbago ng anumang itinakda na ng Diyos. Lahat ng itinakda ng Diyos ay ipinasya ng kanyang mabuting kalooban. Pero tayo bilang mga tao, ito yung tanong. Kung hindi na pala kayang baguhin ng Diyos ang itinakda niya, may dalawang tanong. Nagkakasala ba tayo kapag nanalangin tayo sa mga bagay na hindi itinakda ng Diyos? Halimbawa, ang pinagpipray mo pala ay hindi itinakda ng Diyos. For example, ipinapanalangin mong maligtas ang mahal mo sa buhay. Eh, hindi pala siya maliligtas kasi hindi siya hinirang. Nakakasala ba ako doon? Pangalawa, kaya ba nating baguhin yung sinasabi niya, yung itinakda ng Diyos? Ang sagot natin dito ay ito. Una, hindi ka nakakasala na manalangin kahit na itong mga bagay na ito ay hindi itinakda ng Diyos. Dahil unang sa lahat, hindi mo alam kung yun ang itinakda ng Diyos. So, hindi maaaring magkasala. So, ang tanong dito, mababago ba natin? Hindi. Pero, ano yung dapat mo ipanalangin? Hindi ka dapat tumingin sa kung ano yung itinakda ng Diyos. Kasi Kanya yon. Ang dapat nating tingnan, ano yung inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya ano yung panalangin ng Panginoong Hesus? Ito yung magandang panalangin na pinakita ng Panginoong Hesus. Nung siya ay nandoon sa Garden of Gethsemane, nung siya yung nanalangin, ano yung kanyang panalangin? Ama, kung maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Ipinapahayag ng Panginoong Hesus yung kanyang kalooban dahil napakabigat ng kanyang pagdaraanan.
kailangan niyang magdusa at mawalay sa Ama para magbayad ng kasalanan ng tao. Pero anong kanyang sinabi? Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Pinapakita dito na ang isang panalangin ay dapat nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ano yung inihayag ng Diyos sa kanya? Ang inihayag sa kanya, kailangan niyang magdusa para sa kaligtasan ng mga tao. Ganon tayo dapat manalangin. Kapag nanalangin tayo, mas maganda na ang panalangin natin nakaayon sa salita ng Diyos. Halimbawa, yung isang kabataan, mananalangin siya ng mapangasawa, pero ang kanyang tinitingang mapangasawa is hindi mananampalataya. Siguradong hindi ka didinggin ng Panginoon kasi hindi siya ayon sa kanyang kalooban. O halimbawa, nananalangin ka ng isang bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban o sa ibang maling paraan mo makukuha, siguradong hindi diringgin ng Panginoon kasi hindi ayon sa kanyang kalooban. So para ang ating panalangin ay sagutin ng Panginoon, dapat ayon sa kanyang kalooban. Kaya pansinin niyo po to, and I will end. Lahat ng panalangin ng Panginoong Yesus, dininig ng Ama. Pagpapagaling ng mga may karamdaman, pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapahupa ng mga bagyo. Bakit? Lahat ito ayon sa inihayag na kalooban ng Diyos sa Kanya. Kaya ito ang nakasabihin sa inyo, para malaman mo ang kalooban ng Diyos, magbasa ka ng Biblia. Malalaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Pastor, wala naman sa Biblia yung aking tanong. Lord, kalooban mo ba na ako'y pumasok sa college na ito? Oo o hindi? Maghahanap ka ngayon sa talata. Sa kaya merong oo at saka hindi. Nabasa mo yung sinabing, ang iyong oo ay maging oo, ang iyong hindi ay maging hindi. Teka muna. Oo at hindi ang sagot. Hindi ganon. Titingnan mo ngayon, saan ba ako papasok sa college? Anong prinsipyo ng Biblia? Ang college bang ito ay magtuturo sa akin o maglalayo sa akin sa Panginoon? Halimbawa, naghahanap ka ng trabaho. Ito yung sinasabi ko sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Pag nagtrabaho ka ba, lalayo ka ba sa Panginoon o lalapit? Kasi yung iba, pag nagtrabaho, ang tinitingnan lang trabaho, hindi yung church. Lilipat ng bahay o ng lugar. Ang mahalaga lang sa kanila, may lugar. Hindi tinitingnan kung meron church. So, hindi kalooban ng Panginoon na ikaw ay gumawa ng isang bagay na malayo sa Kanya. So, may mga prinsipyo kayong titingnan. Halimbawa, papasok kayo, ang anak ninyo, kalooban ba ng Panginoong hindi? Catholic Church, Catholic School. Tinuturuan ng manalangin kay Maria, manalangin ng ganito at ganyan. Hindi, maganda yung school nila, matatalino na pasok doon. Pero kung alam mo maglalayo ito sa Panginoon, sa anak mo, hindi yun ang kalooban. Panginoong kalooban ba to? Tingnan mo yung kanyang salita. Ano yung prinsipyo na maaring i-apply sa isang kalagayan? Yun po ang pagtingin sa kalooban ng Panginoon. Okay? So mga kapatid, meron pa tayong next week. Lord willing ay maging productive ulit yung ating pag-aaral next week. Manalangin tayo. Manaming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa oras na ito ng pag-aaral. Naway patuloy kaming napalalahanan sa kahalagahan ng pagkapatuloy sa pananalangin. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay. Matagpuan niyo kaming matapat na hindi lamang nananalangin sa aming mga personal na buhay, kundi matapat na nakikibahagi at dumadalo sa pagtitipon ng pananalangin. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, mga kapatid, tayo po tapos na. Tayo po ay magkaroon na ng ating lunch fellowship. Doon sa mga wala.